Magandang gabi, Sherry Antores po para sa News TV Live. Nagdaos ng press conference ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology ngayong gabi. Naroon ang kasamahan nating si Ivan Mayrina. Ivan? Yes, Sher, mahigit 2 oras matapos na maganap itong pagyanig sa Eastern Samar ay hindi pa rin ibinababa ng PHIVOLCS ang Tsunami Alert Level 3 o yung ibig sabihin ay ang strongly advised to immediately evacuate ang ilang mga lugar sa eastern part ng ating bansa, particular dito sa Northern Samar, Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Ito'y matapos magkaroon ng recorded na 16 cm tsunami wave dito sa bahagi ng Surigao City. Hindi kataasan itong 16 cm na alon pero hindi pinagwawala ng bahala ng PHIVOLCS ang posibilidad na masundan pa ng mas malalaking mga pag-alon ang tsunami wave na ito dahil hanggang sa mga oras na ito ay nakakatanggap pa rin ng report ang PHIVOLCS ng mga tinatawag nilang unusual waves. So ibig sabihin magre-recede ang tubig at biglang lalaki. Partikular dito sa eastern side ng ating bansa na posibleng ang indikasyon nitong pinangangambahang tsunami. Kanina siya ay naglabas na ng alert level 3 ang PHIVOLCS kasunod nga nitong pagyanig dahil ang lakas na 7.7 na magnitude na lindol ay posibleng nga mag-generate ng tsunami level na mga pag-alon. Hanggang sa mga oras ito, patuloy na binabantayan ng PHIVOLCS, hindi pa rin nila binababa ang alert level warning na yan at patuloy na pinaalalahanan ang ating mga kababayan na mag-evacuate. Kung hindi pa nakaka-evacuate, kung naka-evacuate na, manatili muna sa hindi bababa sa 10 meters na taas ng paglikas para manatiling ligtas at antayin ang patuloy na abiso ng PHIVOLCS kung pwede nang ibaba itong tsunami alert level natin. She. Yes, Ivan, sa ngayon, bali lilinawin lang natin, hindi binabawi yung tsunami alert na inisyu kanina ng PHIVOLCS. Tama yan, She. Ito nga ikasunod ng pag-record ng 16 cm waves dito nga sa Surigao City na indikasyon na nag-generate ng tsunami waves. Itong pagyanig kaninang 8:47 ng gabi na natunto ng epicenter 112 kilometers southeast ng Giwan, Eastern Samar siya. Oo. Ivan, sa pagkakataon ba na ito, meron pang chance tayo na makausap natin si Director Solidum? Sa ngayon, nasa Operations Center itong si Director Solidum dahil nga patuloy na inaantay itong pagdating ng mga reports mula sa iba't ibang mga lalawigan na naapektuhan nitong pagyanig. Banggitin lamang natin itong pagyanig na ito ay natuntun nga 112 kilometers southeast ng Giwan, Eastern Samar at naramdaman mula sa mga lalawigan sa Kabikulan hanggang sa Mindanao. Ito isa-isayin lamang natin. Intensity 7 ang lakas niya sa Giwan, sa Oras, sa Sulat, sa Brongan City sa Eastern Samar. Intensity 6 sa Siargao, Surigao del Norte, sa Tacloban City, sa Palo Leyte, sa St. Bernard, Southern Leyte. Intensity 5 naman sa Mati City, sa Compostela, sa Legazpi City, sa Iloilo City, sa Bislig City at Iligan City. Intensity 4 sa Butuan City, Catbalogan City, Butuan City, Cagayan de Oro City. Intensity 3 sa Cotabato City, Mambahaw, Camiguin, General Santos City. At Intensity 2 naman sa Marawi City at gayon din sa Sipalay City. Oo, meron pa ba ngayon, Ivan, na naire-record o naitatala ng mga aftershock ang PHIVOLCS at gaano kalalakas ito ngayon? Patuloy na nagkakaroon ng mga aftershocks ang nabanggit sa ating kanina ni Director Solidum sa kanyang press conference. 6.2 magnitude ang pinakamalakas na naitalang aftershock kasunod nga nung pangunahing pagyanig 8:47 kanina. Okay, maraming salamat, Ivan Mayrina.